Nakikita niyo ba yung ginawa ng bata? Yun ang halimbawa ng tradisyon ng mga Pilipino. Gusto niyo bang mas lumawak ang kaalaman niyo rito? Mahalaga ang paggalang sa kultura ng mga Pilipino. Ang mga tradisyon tulad ng pagmamano at ang pagsasabi ng po at opo ay isa sa mga halimbawa ng paggalang. Isang malaking bahagi ng tradisyong Pilipino ang pagdiriwang ng mga festa sa iba't ibang bayan bilang pagbibigay pugay sa mga patron na santo. May mga parada, sayawan at kainan sa mga bahay ng mga residente. Isa sa mga tradisyonal na pagpapakita ng pagtutulungan sa mga komunidad. Karaniwang halimbawa nito ay ang sabay-sabay na pagtulong ng mga tao sa paglilipat ng mga bahay. Isang romantikong tradisyon ng panliligaw kung saan ang mga lalaki ay kumakanta sa harap ng bahay ng babae upang ipahayag ang kanyang damdamin. Ito ay isang serya ng mga misa na ginaganap tuwing madaling araw sa loob ng 9 na araw bago magpasko bilang paghahanda para sa pagdating na Kapaskuhan. Ang mga tradisyon na ito ay hindi lamang bahagi ng mga kasaysayan ng mga Pilipino, kundi patuloy na isinasabuhay hanggang sa kasalukuyan na nagpapakita ng kanilang matibay na ugat at pagkakakinlanlan bilang isang bayan. Ikaw ba'y nalilito kung bakit ang ibang mamamayang Pilipino ay may binabalot sa kanilang buhok? Halina't talakayin ang mga paniniwala ng mga Pilipino. May 3 reliyon sa mga Pilipino, Kristyanismo, Islam at Anitismo. Ang malaking bahagi ng populasyon ng Pilipinas ay Kristyanismo, bunga ng mahigit 300 taon ng kolonyalismo sa ilalim ng Espanya. May malaking populasyon din ng mga Muslim sa Mindanao na naniniwala sa mga turo ng Islam at sumusunod sa mga 5 haligi nito. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang mga sinaunang Pilipino ay naniniwala sa espiritu o Diyos o tinatawag na anito o diwata. Hanggang ngayon, may mga naniniwala pa rin sa pamahiin at espiritismo. Maraming paniniwala o superstitious beliefs sa mga Pilipino. Halimbawa, pinaniniwalaan na ang pagbubuntis ay nagdudulot ng malas kung magpapagupit ng buhok sa panahon ng pagbubuntis o bago manganak. Ikaw ba'y naghahanap ng mga magagandang tanawin dito sa Pilipinas? Tara nga, samahan mo kami maglakbay. Ang ating unang destinasyon ay Boracay. Halina't magsitanungan sa mga tao dito kung bakit sikat ito sa mga turista. Kuya, ba't ka po napunta dito sa Boracay? Sa tingin niyo po, bakit po sikat ang Boracay sa maraming tao? Kasi malingawang tubig. Sige, salamat po. Ang North Beach sa Boracay kilala sa kanyang malambot at puting buhangin na nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga bisita. Ang buhangin ay talagang pino at malambot sa paa na nagbibigay ng tahimik at relax na pakiramdam. Pangalawa naman ang Vigan sa Ilocos. Ang Vigan ay isa sa mga Spanish colonial town sa Pilipinas. Ang lugar ay puno ng makasaysayang mga gusali at mga arkitektura na nagpapakita ng panahon ng kolonya. Pangatlo at panghuli ay ang Eden Nature Park. Ang Eden Nature Park naman ay isa sa magagandang lugar na bisitahin dahil sa tahimik at natural na kapaligiran na nagbibigay ng pagkakataon sa mga bisita na mag-relax at mag-enjoy sa sariwang hangin at mga birdang tanawin nito. Nakakagutom palang kumain sa Pinas, no? Tara na't samahan mo ako kumain sa karenderya. Maraming salamat po, kuya. Alam niyo po ba na ang adobo ay isang paboritong ulam sa Pilipinas na karaniwang gawa sa manok o baboy? Ito ay niluluto sa toyo, suka, bawang at paminta at may iba't ibang paraan ng paggawa sa iba't ibang lugar. Ano po ba yan, kuya?
Ito po ay sinigang, isang maasim na sopas na maaari gawa sa baboy, isda o hipon, at naglalaman ng gulay tulad ng labanos at spinach. Ang asim nito ay mula sa sampalok o ibang fruit. Ay, ate, wala yung sa puzzle ko. Ito yung mas masarap. Boy, paano mo nasabi? Ang pansit ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng noodles sa Pilipinas, tulad ng pansit canton, pansit bihon, at pansit malabon. Ang salitang pansit ay mula sa salitang Chinese para sa noodles. Ate, kainin niyo po ito, ate. Lagi. Masarap to. Ate. Pero walang away. Lahat na lang tayo kumain. Okay. Nakikita niyo ba itong lalaki na may kakaibang kasuotan? Halika't samahan mo ako tanungin kung ano ang suot niya. Kuya, ano pong tawag sa kasuotan niyo? Ano po bang ibig sabihin niyan? Ang barong Tagalog ay isang magaan na kamiseta para sa mga lalaki. Kadalasang gawa sa hibla ng pinya o saging. Walang kwelyo at may magagandang disenyo. Ito ay sinusuot sa formal na okasyon. Ang kanyang maninipis na tela ay nagpapakita ng pagiging hindi armado noong panahon ng Kastila. Ang barot saya ay tradisyonal na kasuotan para sa mga babae na binubuo ng baro at saya. Karaniwang gawa ito sa pinya o satin at may magagandang disenyo. Kasama sa iba't ibang estilo nito ang traje de mestiza, Visayan kimono at ang terno na may malalaking manggas at katugmang palda. At ang huli at pinakamahalagang itatalakay natin ay ang Akda ng Pilipinas. Ang No Limit Tangere ay isinulat ni Jose Rizal noong panahon ng kolonyal sa pamamahala ng Espanya sa Pilipinas. Ito ay nagbukas ng mga mata ng mga Pilipino sa katiwalian at pang-aabuso ng mga Espanyol, partikular na ng simbahan at mga opisyal na kolonyal. Ang nobela ay nagsiwalat ng iba't ibang muka ng kawalan ng hustisya at diskriminasyon na dinanas ng mga Pilipino sa kamay ng mga dayuhang mananakop. Ang nobelang ito ay bahagi ng kilusang propaganda na naglalayong isulong ang mga reforma at karapatan ng mga Pilipino sa loob ng sistemang kolonyal. Bagaman hindi tuwirang nagpanukala ng revolusyon, nagsilbi itong inspirasyon sa mga kilusang makabayan na humantong sa pag-aalsa laban sa Espanya. One, two, three, go. Barot saya po. Ay, sige, tama po ate. Thank you po. Thank you, ma'am. Ito po ang nobelang Tinda de Otaeda na nagpapita sa mga mata ng Pilipino ay ang No Limitate at El Bilbo. Yan po, naked kaya. At dito nagtatapos ang aming Lalakbay. Maraming salamat po.